Pero kung ito pong impormasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nando doon sa DPWH files, ay sana nga po binigyang pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito'y totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po'y dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearing house nila kung sino ho lamang ang kanila. Paano nga naman kung ikaw si Vince Dizon at may mga pangalan doon ng mga miyembro ng gabinete? Iklaro ko lang na muli, kapag po sinabi na insertion, it is not illegal per se. By itself, hindi siya illegal. Opo. Pag po sinabing ito ay allocable, meaning meron nang naka-reserve sa iyong pera. Hindi ba? Oo. Sa iyong estado bilang cabinet secretary or bilang mambabatas, hindi rin po iyon illegal. Okay? Klaro yan, girl, ha? Para lang ho, pag ho binanggit sa isang report na ang si gantong senador, gantong congressman, o cabinet secretary, ay sinasabing nagsingit ng provision sa budget para sa proyekto, basically, walang illegal doon. Tama? Meron lang pong maaring sabihin natin sa panig po ng mga cabinet secretaries na irregularidad because that is not that's not the normal, norm. no? That's not the norm. Oo. Hindi po Correct. yan nasa Walang naisusulat sa libro na dapat ganun. Hindi ba? It's Kasi po, unusual. usually ang budget po, no, bawat departamento, kung sino ho yung cabinet secretary, sino po yung USEC doon, o yung mga mambabatas, sasaksak po, in this case po DPWH, ng kanilang mga pet projects. Pero kapag may mga nangingialam na ibang cabinet secretary, at meron silang mismong allocable, o kaya mismo sila nagsingit po ng proyekto, irregular siya. But meron ba siyang nilalabag po na provision ng batas? Wala. As far as we know. Wala. Wala. Pero ho, yun, kahina-hinala. Ba't ka maghihinala? Eto na po iyon. Okay. Halimbawa lang po ito. Maganda itong ginagawa po ng Bilyonaryo Channel. Let's give them, 'di ba, the pagkilala talaga, no? Dahil in fairness, yan ang sabi mo nga, yan ng investigative journalism. Meron silang mga reports po na binibigyan po ng sapat na panahon. Para po laliman pa ang mga reports nila at ihayag po naman ito. And of course, no, sinasabi po nila, kinukuha namin yung panig nito pong mga binabanggit ng mga mambabat at mga opisyal, pero wala pa ho silang tugon sa kanila pong imbitasyon ng panayam. Nasa Basic po bakasyon naman yun. eh. Okay, halimbawa lang. No? Sample. Sample na natin. Education Secretary Sani Angara. Good morning, sir. Ang report ng Bilyonaryo Channel dito, doon sa kanila pong sinaliksik, hango po sa DPWH files na ito. Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby girl, pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace po. Alright? At si Saldiño. Silang dalawa ho yan. No? Ang pareho po na kumakatawan po sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayo yung dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan. Sa usapin po ng budget. 105 projects under the National Expenditure Program at ito po ay nakumpirma daw nila ng Bilyonaryo Channel sa DPWH contracts. Hango daw sa kanilang pagsasaliksik. Ang halaga po ng proyekto, more or less 2 billion pesos. Doon po sa 105 projects,
92 doon. So kumbaga halos 100% na ay para sa lalawigan po ni Ginoong Angara na Aurora. Alright. At dun po sa report nila may sinasabi, gaya po ng nababanggit din ni Senator Ping Lacson, na ito'y under po doon sa BIP tsaka yung SIPAG. Nagkaroon sila ho ng bagong mga bansag sa mga pagkukunan po ng naturang proyekto at identification ng mga proyekto under the BIP, yung basic infrastructure at saka yung may SIPAG pa sinasabi, no? Yung sustainable, blah blah blah, etc. But basically po, ito ho ay mga proyekto ng DPWH. Ngayon, nilagyan lang ho nila ng mga bago pong mga bansag. Okay, so ang sinasabi po dito mga kapatid, yung pong mga proyekto ay nakalagay sa NEP at naipasa po, no? At nagkaroon ng mga kontrata umano sa DPWH sa Aurora. So, ano po ang anomalya dito? Ngayon pa lang, baby girl, masasabi natin na walang anomalya dyan. Basically po, kahit na hindi ka na senador, na paglaanan yung iyong lalawigan ng ganito kalaki at kadaming proyekto, wala dong anomalya. Wala doong sinasabi po na paglabag sa batas. Pero, kung ito pong informasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nandoon sa DPWH files, ay sana nga po binigyang pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito'y totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po'y dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearing house nila kung sino ho lamang ang kanilang gustong tumbukin, with all due respect, Paskong Pasko. So ito pong mga impormasyon na ito nga sana ay lead na para ho natin matumbok at malaman kung meron bang anomalya o wala, o meron ho bang paglabag sa anti-graft law o maging sa ethical standards for public officials. Sa ano hong pamamaraan halimbawa? Kasi kung wala, edi i-clear yung executive, i-clear ho yung nasa executive, yung pong cabinet secretary. Halimbawa. Correct. Okay. So ito ho mga proyektong ito ni Angara, proyekto po sa Aurora Province, sa ilalim umano ng pagiging proponent, no? Ikaw ho ang humingi nito umano. Wala tayong sinasabi na agad pong may anomalya, pero ito lang po sa atin. Matutumbok mo yan, girl, kung yung mga contractors doon sa mga proyekto sa Aurora ay may kaugnayan kay Angara. Yun eh. Kung yung mga proyektong ito, sino ba ang mga kontratista dito? At may koneksyon ba ito kay Sani Angara? Kaya nga po, sa mga panahong ito, kami po nagtataka pa rin kung bakit wala pa rin ginagawang paghahabol at pag-iimbita man lamang maging in the Senate pag siguro na siya'y humarap, itong ang pangalan ay Undersecretary Trygive Olayvar. Na kung babalikan natin po ang kanya pong profile at background, binitbit pa ito ni Sani Angara hanggang sa DepEd. At meron nga pong binansagan at Angara 5. Anyway, ito pong si Trygive Olayvar ay binanggit na po ni Yusek Bernardo sa kanyang mga affidavit na may kaugnayan umano dito kay Ginoong Angara. Hanggang doon na lang po muna ako. Basahin niyo po yung laman ng affidavit at yung aligasyon doon. So ngayon, isipin mo, totoo bang gusto nilang mapanagot ang lahat ng dapat managot dito o may pinipili lang sila? Kasi kung gusto mong lahat ay dapat managot, palagay ko, una, dapat mag-leave na si Angara bilang Education Secretary. At hayaan niyang gumulong ang malayang investigasyon kasi hanggat nandidiyan ka pa at nakapwesto, maaari mong gamitin ang iyong impluensya. With all due respect kay Sani.